Hi, good morning. Welcome sa One Verse at a Time devotion, day 7. So let us open our Bible in Genesis chapter 1 verse 7. And it says, "And God made the expanse and separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse. And it was so." Sa verse na ito, makikita natin ang isang mahalagang pattern sa creation. God not only speaks order, He established. Sa Genesis chapter 1 verse 6, sinabi niya ang let there be an expanse. And verse 7 naman, ginawa niya ito at itinaguyod ang separation. Ibig sabihin, hindi lang salita ang Diyos. Siya rin ang Diyos na tumatapos ng kanyang sinasabi. Kapag siya ay nagpaplano, hindi siya halfway lang, no? Kapag siya ang nagsimula, may completion. Kaya laging may linya sa Genesis, and it was so. Walang delay sa kapangyarihan ng Diyos, walang kulang sa gawa. Minsan sa buhay natin, maraming in progress na bagay. Pangako na hindi fulfilled, panalangin na hindi pa nasasagot, direction na hindi pa malinaw. Pero Genesis chapter 1 verse 7 reminds us, kapag Diyos ang nagsalita, ginagawa niya hanggang patapos. Hindi siya Diyos ng idea lang, siya ang Diyos ng completion. Makikita rin natin ang concept ng separation dito. Waters above and waters below. Pinapakita nito na ang Diyos ay marunong maglagay ng boundaries para magkaroon ng stability ang creation. Hindi chaotic ang gawa niya. Intentional to at structured. Ganon din sa buhay natin. Minsan ang ginagawa ng Diyos ay hindi lang pagdadagdag, kundi paglalagay ng tamang boundaries. Para hindi tayo magulo, malunod o mawala sa focus. Hindi lahat ng separation ay negative, no? Minsan, ang separation ay protection din. Minsan, ito ay order. Minsan, ito ay preparation. Kung may mga bagay na unti-unting nilalayo o inaayos ng Diyos sa buhay mo, hindi agad ibig sabihin na nawawalan ka. Minsan, ibig sabihin nun ay ginagawa kanyang mas stable. At ang pinakamaganda, and it was so. Kapag ang Diyos ang may salita, nangyayari ito. Hindi nagiging suggestion, nagiging reality. So, may prayer ka ba na feeling mo in progress pa rin? Paano ka matututo magtiwala na God finishes what He starts? Let's pray. Lord, salamat po dahil hindi ka Diyos na kalahati lang ang ginagawa. Kung ano ang sinabi mo, ginagawa mo hanggang sa katapusan. Turuan mo po kami magtiwala sa proseso kahit hindi pa namin nakikita ang resulta. Iayos mo ang buhay namin ayon sa iyong plano. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you guys. See you tomorrow. God bless.